Si Alvi ay panganay na anak ni na Francis at Leandra at siya ang inasahang susunod na CEO sa kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Si Abigail naman ay isang virgin widow. Nasa loob ng isang bar si Alvi, kausap ang kaibigang si Lando. Nang may isang babaeng kapapasok pa lang at palingalinga naghanap ng bakanting upuan. Kung hindi sa mga kurbada ng katawan, ay mapagkakamalan mong lalaki sa malayo, sa iksi ng buhok, naka-tight-fitting jeans. At sa tingin niya ay hindi ito taga San Cristobal. Sa may sulok na misa ito naupo habang sinusundan ng isang waitress. Ibinalik ni Alvi ang tingin sa inuming nasa harapan niya. Problema ito, pare. Tingnan mo ang mga mata ng mga lalaki at nakatuon lahat sa kanya. Kung hindi mo napansin ay maganda ang babae, sexy at bata pa. Wika ni Lando na nakatingin pa rin sa babae. Mga bagong bodyguard ni Mayor ang dalawang iyon, Alvi, at mga lasing na. Wika ni Lando. Muli siyang napalingon sa may misa ng babae nang isang malakas na tawanan ang narinig niya. Naibigay na ng waitress ang order nitong pagkain at ang isang lalaki ay naupo ng talaga sa misa ng babae. Tinitigan niya ng gusto ang mukha ng babae. Oh, she is pretty. Not the stunning beauty, pero lalo namang hindi rin mukhang probinsyana, sabi niya kay Lando. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha ng babae ang atensyon ng mga lasing na lalaki at ang mukha ng babae ay hindi man lamang kinakitaan ng takot o pangingilag. Sa halip ay iritasyon ang naroon. Hindi taga rito yan, Alvi. Si Lando pa rin. Alam mo namang walang taga rito ang papasok sa restaurant na ito na mas kilala sa pagiging bar. Wala akong pakialam, Lando. Narito ako para uminom ng kaunti nang makatulog sa nag-iisang hotel sa bayang ito. Kung natutuhan ng babaeng pumasok sa ganitong uri ng lugar, ay kaya nitong pangatawanan ang sarili sa mga lasing na iyon. Ano ba? Narinig niya ang hindi kalakasang tinig ng babae. Pagkatapos ay ang malakas na halakak ng mga lasing na lalaki. Nagtagis ang mabagang ni Alvi. Wala siyang pakialam, totoo yun. Pero pumasok sa isip niya ang malimit sabihin ng kanyang ina na respect every woman with dignity. Kahit na siya pa ang pinakabababang uri ng babaeng nakilala ninyo. Inikot niya ang bar stool at humarap. Sa puntong iyon ay nakahawak na sa braso ng babae ang isang kamay ng lasing. Ingat ka, Alvi, pahabol na wika ni Lando. Lumakad patungo sa kinaroroonan ng babae si Alvi. Bakit ba ang suplada mo ha? Patuloy ng lalaking nasa misa ng babae. Gusto ka lang naman naming makatibol ha? Customer din ako rito at hindi waitress, pangangatwiran ng babae sa kalmanting tinig. Bagaman naroon ang galit. Nagtatawanan lang ang mga lasing na lalaki. Tawang nahinto nang may kamay na humila sa upuang nasa tagiliran nito at itaas doon ang isang naka-leather boots na paa. Pag pumapalag ang babae, hindi atin yan, pare. Mahinahong wika ni Alvi. Sabay na lumingon ang babae at ang lalaking lasing. Hoy, wala kang pakialam dito ha? Singhal ng lasing na lalaki. Baka hindi mo ako nakikilala. Sure, kilala kita pare. At may pakialam ako dahil ayaw sa iyo ng babae. Sinulyapan ni Alvi ang babae at nginitian. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng babae sa ngiting iyon. Ang uri ng ngiting magpapawala sa matitinong kaisipan ng maraming babae.
Kinindatan ni Albi ang babae. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Sa likod mo! Babala nito kay Albi. Naiiwas ni Albi ang likod sa unday ng kutsilyo, subalit hindi ang balikat niya. Oh, shit! Napangiwi sa matinding hapdi sa pagkakadaplis na iyon ng patalim sa balikat niya. Habang hawak ng isang kamay ang balikat na hindi niya matiyak kung inagusan ng dugo, ay umikot ang binata at isang tudong flying kick ang ibinigay sa lalaki. Tumama ang boots niya sa mukha nito at bumalandra sa mga silya ang lalaki bago bumagsak sa baldusang duguan ang ilong. Akmang tatayo ang isa pang lasing na lalaki upang muling sugurin ang binata nang pumagit na ang babae. Tumigil kayo! Damn woman! Huwag kang pumagit na at masasak! Hindi natapos ng binata ang babala dahil isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ng babae mula sa nagngangalang Jigo na lasing. Sumadsad ito sa mga silya at napaupo roon. Dumugo ang mga labi. You, Sunufovich! You don't deserve a fair fight! Hiyaw ni Albi sa nagngangalang Jigo sa nanggagalit na mga bagang. Muling tumaas ang kanang binti ng binata at sa pagitan ng dalawang binti ni Jigo ay malakas na tumama ang boots niya. Nanlaki ang mga mata ni Jigo na pinangapusan ng hininga. Nilapitan ng binata ang babae na dinadama ng mga daliri ang mga labi. Nasaktan ka ba? Inaasahang makikita sa mukha ng babae ang paghanga sa ginawa nito o di kaya ay pasasalamat. Subalit, alinman sa mga iyon ay hindi narehistro sa magandang mukha ng babae. Galit sa halip ang naroon. Hindi ba malaking kalokohan niyang tanong na iyan? Kayong hito at dumudugo ang mga labi ko? Asik niya. Umiikot ang mga mata ni Albi. Wow, ungrateful winds, bulong ng binata. Muling niyuko ang babae. At ako pa, ang sinisi mo sa nangyari sa iyo? Nagkaroon ka sana ng kaunting sentido kumun na huwag pumagit na sa nag-aaway. At sino ang sisihin ko? Patayong tanong ng babae. Iyang lasing na yan? Naningkit ang mga matang nilingon nito si Jigo. I could have handled him without getting hurt. Wow, bibi! Hindi makapaniwalang itinaas ni Albi ang dalawang kamay sa iri. I could not believe this. Muntik nang sa likod ko tumama ang patalim ng kasama niyan sa pagtulong ko na huwag kang mabastos at ito pa ang mapapala ko? Sa pagkabanggit sa patalim, ay muling noon lang naramdaman ng binata na kumikirot ang balikat niya. Bago pa makasagot ang babae, ay dumating ang hippie at ang mayor. Hanggang ngayon ba naman, Albi? Ang hippie na umiling. Ikaw ba ang pasimuno ng gulong ito, Albi? Ano ang ginagawa mo sa mga bodyguard ko? Ha, Nasaro? Ang mayor sa otorisadong tinig. Ipinagtanggol ko lamang ang babaeng ito mula sa pangmumulistya ng mga tauhan mo, Mayor. Nilingon ni Albi ang katabi. Subalit wala na roon ang babae. Sinong babae, Nasaro? Lasing ka ba? Ang hippie sa sarkastikong paraan. Nagsalubong ang makilay na inikot ni Albi ang tingin sa loob ng bar. Nawala ang babae. Napatingala siya sa kisame sa iritasyon. Itanong ninyo, hippie, sa mga taong yan kung ano ang nangyari. At isa pa, wala kang karapatang gamitan ako ng ganyang tono. Angel ni Albi. Niyuko ng hippie ang nakatihaya sa baldusa at sinipa para bumangon. Si Albi ay tuloy-tuloy nang lumabas. Nasa pinto na siya nang marinig ang tinig ni Mayor. Mag-uusap tayo, Albi.
Hindi pinansin ng binata iyon at tuloy-tuloy sa labas. Alam niya kung ano ang pag-uusapan. Hindi ilang beses ipinahiwatig ni Mayor Sebastian ang tungkol sa kanila ng anak nito. Ang pagnanais nitong maging seryoso sa anak nito at pakasalan na. Malapit lang ang hotel sa bar na pinanggalingan at nilakad lamang niya iyon. Kumirot muli ang balikat niya at pumasok sa isip ang babae. Nagtagis ang mga bagang ng binata. Ang walang utang na loob na babaeng yun. Basta na lang nawala. Hindi na nga nagpasalamat sa akin ay nagalit pa. Bulong niya sa sarili. Bahagyang tinanguan ni Albi ang lalaki sa counter at pumanhik ng tuloy-tuloy sa okupadong silid sa itaas. Hindi iyon ang lalaking dinatnan niya kanina bago siya nagtungo sa bar. Sinusian niya ang pinto ng silid ng hotel. Bumukas iyon. Kinakapan niya ang ilaw nang may maramdaman siyang kakaiba. May tumaas at bago pa niya naiiwas ang sarili ay tumama sa mismong balikat niyang may sugat ang isang silyang kahoy. Napaungol ang binata sa matinding sakit. Nawalan ng panimbang bagamat sinikap na huwag bumagsak sa sahig. Inihanda ang sarili sa anumang panganib nang bumukas ang ilaw. Ikaw? Sabay parihong usal ng dalawa sa pagkamangha. Ang dambyo! Hiyaw ni Albi na lumakad patungo sa kama at ibinagsak ang sarili habang sapu ng kanang kamay ang kaliwang balikat. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng babae na ibinaba ang hawak na silya. Ako ang dapat na magtanong sa iyo niyan. Pagalit na sagot ni Albi. Inabangan mo ba ako dito sa silid ko para paslangin? Sarkastikong dugtong nito. Silid mo? Oo, silid ko. Naningkit ang mga mata ng babae. Luma na yung taktikang ginagamit mo, mister. Kung hindi mo mamasamain ay lumabas ka na bago ko tawagin ang manager sa hotel na ito, mister. Hindi agad nagsalita si Alvi. Kinalma muna ang kanyang sarili bago sumagot ng, Woman, this is my room. Itanong mo sa ibaba kung paanong nangyari at ibinigay sa iyo ang silid na ito. Matinding iritasyon ang nararamdaman ni Albi. Bakit hindi ikaw ang bumaba at ikaw ang magtanong? Pagalit ring sagot ng babae. Ano ang malay ko kung sadya mo akong sinundan dito? Shit! Usal ni Albi. Masakit at umaantak ang sugat nito at wala itong balak makipag-usap. Nararamdaman niyang namamanhid ang balikat. You don't really have to act as if you are in pain, mister. Patuloy ng babae. Hindi naman malakas ang pagkakahampas ko ng silya sa iyo. May bahagyang guilt sa tinig nito na humalo sa galit. Kasalanan mo dahil basta ka na lang pumapasok sa silid ng may silid. Walang bolt ang silid na ito at kailangan kong protektahan ang sarili ko sa mga tulad mo. Umungol lang si Alvi. Please, ayokong makipag-usap. Gusto ko na lang magpahinga, okay? Patuloy nito pero hindi nagmulat ng mga mata. Bahala kang magreklamo sa ibaba and I doubt kung pakikinggan ka. Kilala ako ng mga yan. Nalilitong tinitigan ang binatang nakapikit as if in pain. Nang biglang maisip na inundayan nga pala ito ng patalim kanina noong isang lasing. Ang alam niya ay nadaplisan lamang ito. Mabilis siyang naupo sa gilid ng kama at tinalis ang kamay ni Alvi sa balikat nito at bahagyang itinagilid. What the hell are you doing, woman? Pagalit na tanong ng binata. Hindi ba pwedeng iwan mo akong mag-isa? May sugat ka? Hindi makapaniwalang bulalas ng babae. Thanks to you. Hindi pinansin ng babae ang sarcasm sa tinig ng binata. Itinaas ang napunit nitong t-shirts sa likod.
Nasilip niya ang may 3 pulgadang sugat na marahil ay nakayod ng patalim. Kailangan magamot ang sugat mo. No need. Don't worry. I deserve it. Patuyang sagot ni Albi. I'm sorry. Marahang usal ng babae. Hindi ko alam, mister. Nagmulat ng mga mata si Albi at tinitigan ang babae. You are sorry. That's interesting. Please, there's no need to be sarcastic, mister. Humihingi na ako ng paumanhin. Walang anuman, agap ng binata na patuloy sa pagtuya. Kung ginagawa mo yan para itaboy ako dito sa silid ko, then you are wrong, miss, whoever you are. There's no way in hell I'm getting out of this room, so forget it. I'm really sorry. At salamat sa ginawa mo kanina sa restaurant, she said in her most sincerest tone. Bahagyang nabawasan ang galit ni Albi sa tono niya. Itinaas ang kamay sa mga labi ng babae bago pa ito makakilos. At sa nagsalubong na mga kilay ay dinama ang lower lip niya. A little bit swollen at may natuyong dugo. She tried to hold her breath sa warmth na nanulay sa katawan niya. It was not a curse. Certainly not one of those things kung saan nag-alala ang isang tao para sa kapwa-tao tulad ng nararamdaman niya sa sugat nito. Tumayo ang babae. Baka ma-impeksyon ang sugat mo kung hindi gagamutin. Bababa ako at itatanong ko sa tao ron kung may gamot sila sa sugat. She tried to steady her voice. Isang simpleng hawak sa mga labi niya mula sa isang estranghero ay naratol na siya. Hindi lang yon, papaanong sinasalakay ang lahat ng senses niya sa masculine na pabango ng lalaki. Sa ibaba ay nilapitan ng babae ang naroong boy sa likod ng counter. Excuse me, may alkohol ba kayo dito at sa kagamot sa sugat? Sino ang may sugat, miss? Nagtatakang tanong ng lalaki. Ang kasama ko, kailan niya? Umiling ang lalaki. Wala noon dito, miss. Sa butika tiyak mayroon. Bukas pa yon dahil maaga pa naman. Malayo ba dito ang butika na yon? Diyan lang sa may kanto, miss. Kung bibilisan mo, ay aabutan mo pang bukas yun. Mabilis siyang lumabas ng hotel at binaybay ang itinuro ng lalaki. 3 kahoy na ang nakasara nang dumating siya sa bintana ng maliit na butika. Mabilis niyang binili ang inakalang mga kailangan. Pagkatapos ay mabilis ding bumalik ng hotel. Nakapikit pa rin ang lalaki nang datnan niya sa room. Pilit na nagmulat lamang ng mga mata nang maramdamang naupo siya sa gilid ng kama. Oh, it's you. Akala ko ay umalis ka na. Nagpunta pa ako sa butika. Please, alisin mo ang t-shirt mo para malinis ko ang sugat mo. Sure. Walang anumang wika ng binata. Bumangon at itinaas ang sports shirt pagkatapos ay muling napangiwi dahil nabanat ang sugat. Masakit ba talaga? She asked in a gentle tone. Dumb question. Ngumiti siya at napatitig nang wala sa oras si Albi sa mga labi ng dalaga. Sa ngiting iyon, she has a very kissable lips at inaawat nito ang sariling huwag ikulong ang babae sa mga bisig at hagkan hanggang sa pareho silang pangapusan ng hininga. Now, we are even. Tinanong mo rin sa akin yan kanina, wika ng babae. Iniwas ng tingin ng binata ang mga mata sa mga labi niya. Tuluyang hinubad ang sports shirts at tinihagi sa silya sa di kalayuan. Napasinghap ang babaeng si Abigail nang makita ang sugat. Hindi pala biro ang sugat mo.
Nagkibit ng mga balikat si Albie. It won't kill me. Pero delikado pag ma-infeksyon. Ni hindi natin alam kung saan ginamit ang patalim na iyon. Ayaw kong hulaan. Kailangang malinis at magamot yan. Be my guest, nakangising sagot ng binata. Tuluyang naglaho ang inis ng binata para sa dalaga. Ano ang pangalan mo? Wala kang pakialam. Panayad na asik ng babae na si Abigail. Oh, nice name. Galing sa ama o sa ina mo? Patuloy ni Albie. Cute is made ng babae. Hindi na sumagot si Albie. Tinitigan lang ang babae. Maganda, mistisa, at makinis ang babae. I wonder what those eyes would look when being made love to me. Isip-isip ni Albie. Don't stare at my body as if I'm some kind of a botanical specimen. Hindi itinatago ni Albie ang amusement sa tinig. Biglang nagangat ng ulo ang dalaga na nahinto sa pagbukas ng alkohol. Ako? She stammered. Napahiya sa pagkahuling iyon sa pagtitig sa mga matipunong katawan ng lalaki. Sino pa ba? Tayong dalawa lang naman ang narito. Of course! I mean, ngumisi si Albie. Talaga bang nakakawala sa sarili ang hubad kong katawan? Umirap ang babae. Hold your breath, mister. Tingnan natin kung gaano kaganda at katibay itong katawang ito. At bago pa nahulaan ni Albie ang mangyayari, ay binuhusan ng dalaga ng alkohol ang sugat niya. Nag-iko sa silid na iyon ang malakas na pagmumura ni Albie. Ugh! Hell! I admire you, mister. Natatawang wika ng babae. Tigilan mo yan or else I kill you. Ikaw ang pinakamalaking baby na nakita ko, mister. Anong ginagawa mo? Pinapat ko ang mikrobyo, mister. Anak na, ako ang pinapat mo. Hipan mo, hipan mo. The germs will spread out. Kung hipan ko, mister. Who cares about the germs? Damn it! Hipan mo or else I'll squeeze your neck. Ngumiti ang babae at banayad na hinipan ang sugat. Whoever the strangers, hindi siya naniniwalang sasaktan siya nito physically. Ang instinct niya ang nagsasabing hindi ang uri nito ang nananakit ng babae. Nakita niya ang galit sa mga mata nito kaninang tinamaan siya ng kamay ng lasing. Natahimik si Albie nang maramdaman ang lamig sa pag-ihip na iyon ng dalaga na sumama sa mentol ng alkohol. Ano ang nakakatawa ha? Asik nito nang makita ang ngiti sa mga labi ng babae. Ikaw, hindi niya mapigil ang pagngiti. Inabot ang bulak at pinunasan ang mga natuyong dugo sa paligid ng sugat. Hindi ka natakot sa mga lasing na iyon at sa patalim perhito at alkohol lang ay tinalo mo pa ang munting bata. Pagkatapos ay nabot ang betadine at binuksan at akmang ibubuhos ng hawakan ni Albie ang kamay niya. Hold it! Hold it! Ano na naman yan? Betadine. Panglinis lang ang alkohol at gamot ito sa sugat para madaling matuyo. Hindi ito mahapdi. Tiyakin mo ha! May banta sa tinig ng binata na tumitig sa kanya. Ang kamay ay nakahawak pa rin sa pulso ng babae. Nagsalubong ang mga tingin nila. It was like completing an electric circuit. Sandaling namayani ang katahimikan. Ang babae ang unang nagbaba ng tingin at marahang hinila ang kamay. At ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang maibandage na ang sugat, ay tumayo na ang babae. Okay na. Umiiwas na makasalubong ang mga mata ni Albie. Pwede ka nang lumabas sa silid ko, formal niyang sinabi.
Silid mo? Oo, silid ko. Napailing ang binata. We sound like a broken record. Now, let me make it clear. Bago ako nagpunta sa bar na iyon ay okupado ko ito. Huwag na tayong maglokohan, mister. Maaaring mga lasing ang mga lalaking iyon at masama ang motibo ng paglapit nila sa akin, mister. Pero ganun ka rin. Higit nga lang na disimulado and more polished ang pamamaraan mo. Iniisip mong sinusundan kita dito at sandaling nautal ang binata sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay nito. Nahati ang pansin nito sa pagitan ng sinasabi ng babae at sa singsing na nasa daliri niya na napansin ni Albie. The woman is married? Wedding ring ang suot nito? No woman in her right mind ang magsusuot ng wedding ring kung wala namang asawa. Kaya pala malakas ang loob na pumasok sa ganung uri ng restaurant. Sa isip-isip ni Albie. Hindi ko lang iniisip, iyon ang binabalak mong gawin. Nakatulong sa iyo ang sugat mo but you can't fool me, mister. However, biglang nagsalubong ang mga kilay ni Albie. Ibinalik ang pansin sa sinasabi ng babae. Bigla ay nakadama ito ng matinding disappointment. Of course, hindi mo ako kilala. Pero sasabihin ko sa iyo ngayon, Miss Whoever, hindi ako gumagamit ng ganitong mga pamamaraan just to bid a woman. Oh, really? Tumaas ang mga kilay ng babae. At anong pamamaraan ang ginagamit mo, mister? Tuya niya. Tumaas ang sulok ng bibig ni Albie. Darling, in my case, karaniwan na ay mga babae ang gumagawa ng paraan para makapiling ako sa kama. At kung gusto ko ng babae, ay hindi ko kailangang magpakabayani. They are available for my taking. Oh, yes, oh, and don't be hypocrite. Nakita ko kung paano mo ako tinitigan kanina. What did you fantasize? Me? Deep inside you? Why, baby? You'll probably have the most exciting ride of your life. Naiinis si Albie. Kaya kung ano na lang ang sinasabi. Hindi gustong amining nakadagdag sa inis nito ang nakitang wedding ring. You, but rest assured, agap ni Albie sa nagbabantang histerya ng babae. My morals do not allow me to bid and pursue married woman. Bago pa nakasagot ang babae, ay galit na tumayo si Albie. Ang babae ay nananatiling nakatitig sa pinto na nilabasan ni Albie. Shock sa outburst ng lalaki. Sa pakiramdam niya ay namumula pa ang mukha niya sa sinabi nito, which was partly true. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Yes, she was married. Gusto niyang habulin ito dahil nag-alala siya sa sugat nito, pero pinigil niya ang sarili. Lalaki iyon at kaya noon ang sarili. Si Albie naman ay minabuti na sa mismong pick-up na lang matulog. At least, mabubuksan pa niya ang aircon. Abigail points a view. Hindi siya makapaniwalang sa ganitong lugar siya ipinadala ng kaibigan. Natitiyak niyang hindi nga siya mahabol dito ng bayaw. Huminto ang overloaded jeep sa isang sangang daan. Nilingon siya ng driver. Ayan ang daan patungong Rancho Nazaro, miss. Wika nito. Nalito siya. Daan? Gaano pa kalayo mula rito ang rancho? Mula rito sa sangang daan hanggang sa Villa Nazaro ay 3 kilometro. 3 kilometro? Bulalas niya. Ano ho ang sasakyan patungo roon? Sa anyo ng mga pasahirong nakikinig sa kanya ay nahuhulaan na niya ang sagot at gusto niyang bumulalas ng iyak kung hindi lang siya nagmumukhang kahiya-hiya. Pagkatapos ay bumaba na siya sa jeep. Itinabi niya ang malita sa daan at naupo roon. Sinabi na sa kanya ng kaibigan kung gaano kalayo ang rancho. Pero ni sa panaginip ay hindi niya akalaing ganito kalayo at ka-remote. Higit sa lahat,
paano siya makakarating doon? Dapat ba pagsisihang mula sa Houston ay napapayag siya ng kaibigang magtungo rito? Mabilis niyang sinalungat ang sarili. Tamang umuwi siya dito sa Pilipinas at dito sa kung saang bahagi man ito ng lupa. Sa mga sandaling ito'y alam niyang nasa Pilipinas na rin si Alvin upang sundan at hanapin siya. Tumayo na siya at dinampot ang malita at nagsimulang maglakad. Kalahating oras na siyang naglalakad at maya-maya huminto siya at nagpahinga sa lilim ng kahoy. Bigla siyang napatayo nang may marinig na mga yabag ng kabayo. May mga taong dumarating, 2 lalaki ang patungo sa kinaroroonan niya. Tumaas bumaba ang dibdib niya. Nagsalubong ang mga kilay niya nang mapagsino ang mga dumarating. Hindi niya kilala ang isa pero namumukhaan niya ang malaking lalaking nasa unahan. Huminto ilang di pa mula sa kanya ang mga nakakabayo. Ikaw? Hindi makapaniwalang bulalas niya at lalong nanlaki ang mga mata niya nang itaas ni Albi ang hawak na rifle at itinutok sa kanya. Anong sindak? Nanawalan ng kulay ang mukha niya. Pumutok ang rifle kasabay ng pagpikit niya. Ilang segundo ang lumipas bago unti-unting nagmulat ng mga mata nang maramdamang nakatayo pa rin siya. She's still alive. Tinakot lang ba siya ng walang mudong lalaking ito? Galit na tiningalan niya ito at talagang pagsasalitaan subalit ang mga mata ng dalawang nasa ibabaw ng kabayo ay wala sa kanya kundi sa may likurang tagiliran. Nalilitong lumingon siya. Nakulong sa lalamunan niya ang hininga sa nakita. Ahas? Isang malaking ahas ang binaril nito. And she has always been scared of snake. At sa pinagsama-samang takot, pagkabigla at matinding pagod, ay umikot ang paningin niya at bumagsak siya sa lupa. Damit! Galit na usal ni Albi at mabilis na bumaba sa stallion. Sino ang babaeng yan, Albi? Si Linda Nazaro ang kanyang grandmother. Hindi ko kilala, Lola, but I've met her last night sa hotel na tinutuluyan ko. Tumaas ang mga kilay ng matandang babae. Alvi. Amyos na nilingon ng binata ang abuela. Nagsasabi ako ng totoo, Lola. Siya ang babaeng sinabi ko sa inyo na dahilan kaya ako nagkasugat. At ano naman ang kanyang ginagawa dito, Alvi? Tanong ng kanyang lula. Hindi ko po alam, Lola. Hintayin na lang natin mahimasmasan at nang malaman natin kung ano ang kanyang ginagawa dito. Nakita siya ng teleskopyo ko habang hinahanap namin ni Mang Cardo ang 3 nawawalang mga baka. At hindi ko mapaniwalaang magkikita kaming muli dito sa loob ng rancho. Ang babae ay unti-unting pinagbabalikan ng malay. Ikaw? Her voice hoarse. Ngumisi si Albi. Paborito mong salita yan, miss. Wala kang pakialam. Saan ako naroroon? Bakit ka narito? Dumako ang mga mata niya sa matandang babaeng katabi ng lalaki. Narito ka sa rancho, Nazaro iha. Hinimatay ka. Formal na sagot ni Linda. Ang mga mata ay mapanuri. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Nasa Villa Nazaro siya. Mabilis siyang bumangon at naupo sa gilid ng lounge. Nandito ako sa rancho, Nazaro, sa mismong Villa. Inikot nito ang paningin sa paligid. Oh, thank God! She gave a sigh of relief. Nagsalubong ang mga kilay ni Linda. Napasulyap sa apo na ganun rin ang mukha. Sa rancho, Nazaro ba talaga ang tungo mo? Si Albi. Mabilis siyang tumango. Oho, ako po si Abigail Garcia. Hinahanap ko po si Alvi Nazaro. Napatuwid ang likod ni Alvi sa narinig. Bakit mo hinahanap si Alvi, iha? Patuloy ni Linda sa mailap na tono at sinulepan ang apo na pinag-cross ang braso sa dibdib. Kayo po ba si Mrs. Linda Nazaro?
wala sa loob na napauo at napatango si Linda. Si Abigail ay may dinukot sa bulsa ng maong. May sulat po ako dito galing kay Eliza at Renzo. Sa mga apo ko, gulat, na wika ni Linda. Opo, para po sa inyo ni Albi ang sulat na ito. Inabot niya ang sulat sa matandang babae. Mabilis na binuksan ng matandang babae ang sobre. Akmang babasahin nang magbago ang isip. Hindi ko suot ang salamin ko, iho, wika nito sa apo. Nagsasalubong ang mga kilay na muling tinitigan ni Abigail si Albi. May bahagya ng pagdududa ang bumukal sa dibdib sa kung sino ang lalaking ito. Inabot ng binata ang sulat mula sa mga kapatid at binasa. Pagkatapos ng ilang sandali ay binalingan ng tingin si Abigail. Nanggaling ka pa ng Houston? Naguguluhang tumango si Abigail. When did you arrive? Kahapon ng umaga. The man's closeness really intimidated her. I travel straight here from Naya. Magpapahanda lang ako ng tanghalian, Albi. Mag-usap muna kayo, ani ni Linda na lumabas. Narinig pa niya ang bulalas ni Abigail. Alvi? Ikaw si Alvi Nazaro? Bagaman may hinala na siya, hindi pa rin niya maiwasang hindi mabigla. Did not I come up to your expectations? Amyos na tanong ng binata. Napapikit si Abigail sa pinagsamang iritasyon at pagkamangha. Iritasyon dahil hindi sana siya mahihirapang bumiyahe kung nantimano ay inalam niya ang pangalan ng lalaking ito. Pagkamangha dahil hindi niya mapaniwala ang kapatid ito ni Renzo. Magkaiba ang dalawang lalaki. Why the two brothers are like the sun and the moon? Alvi is probably a little bit taller and also bigger. Renzo is sunny-tempered at madaling tumawa, while this man is hot-tempered at nakakairita, tila laging nanunuya. Pero pareho silang napakagwapo. Tumikhim si Albi na nagpaputol ng assessment niya. Mula pa sa hotel mo, ako tinitigan ng ganyan. Hindi pa ba matapos-tapos ang assessment mo sa akin? Namula siya. You are so different from Renzo. Of course, para kaming araw at gabi kahit sa mga bagay na gusto namin. Sang-ayon ng binata, itinaas ang hawak na sulat. Sabi rito sa sulat ni Eliza ay ipaliliwanag mo ang sirkumstansya mo kung bakit ka narito. Oh yes, sinabayan niya iyon ng buntong hininga. Mapipilitan ba siyang sabihin sa lalaking ito ang totoong dahilan kung bakit biglang-bigla mula sa Texas ay narito siya sa isang isla? Are you married? Muling itinoon ng tingin ni Albi ang singsing niya. Tumango si Abigail. Was married. Nagsalubong ang mga kilay ni Albi. Was? My husband died more than 6 months ago, she whispered. Nagkaroon ng lambong ang mga mata. Hindi niya gustong alalahanin ang kamatayan ni Rolly. Nagdadala yon ng pait sa dibdib niya. Nakikiramay ako. Hindi nito maintindihan kung bakit tila may bigat na naalis sa dibdib niya. Ilang taon ka na? And how long have you been married? I'm 20 and we've been married for 2 years hanggang sa namatay siya. Rolly married her nang malaman nitong hindi na magtatagal ang buhay nito para sa kanya, kaya ginawa ni Roy iyon. Tiningnan siya ni Albi. Bakit ka narito? Gusto kong makalimutan ang sakit ng dulot ng pagkamatay ng asawa ko. Umiwas siya ng tingin pagkasabi noon. After 6 months, tumaas ang mga kilay ni Albi. Why do I have these feelings na iba ang totoong dahilan kaysa sa sinabi mo? Naningkit ang mga mata ni Abigail. Sinabi ko na ang mga bagay na dapat mong malaman, mister. I am here dahil pinagmagandang loob ako ng mga kapatid mong magbakasyon dito pansamantala. Hindi ako masamang tao and I am not definitely interested with you. Tumaas
ang kilay ng binata. Bakit mo nasabi ang huling sinabi mo? Oh, your sister warned me na baka pag-isipan mo ako na isa doon sa mga babaeng nagnanais na itrap ka sa marriage o kabilang doon sa mga babaeng lagi nang naghahabol sa iyo. Well, relax, Mr. Nazaro. You are safe from me. I won't be affected by your charm, nor will I trap you into marriage. I've been there once, never again. Pumuno sa silid na iyon ang malakas na tawa ni Albi. Naiiritang pinanood ni Abigail ang lalaki. The man is handsome as the devil. Gwapo rin si Renzo pero mas type niya si Albi. Type? Isip-isip niya. Wah, I'll murder that little brat. Nakatawa pa rin sinabi ng binata. Anyway, how are they? Bumuntong hininga si Abigail. Eliza is fine, while your brother, Renzo, ay nagsisimula ng makilala bilang international playboy. Tumaas ang isang kilay ng binata. Nagpatuloy si Abigail. Ang current girl niya ngayon ay isang Greek national, isang international model. Nakahanda na ang misa, sabi ni Linda. Tumayo si Abigail. Lumapit sa kanya si Albi at may ibinulong. How long have you known my brother? Sa duration ng marriage life ko, dito kami ikinasal ni Rolly sa Pilipinas but went abroad after a week. Actually, si Eliza ang una kong nakilala. Classmate kami sa 2 subject. Bakit? Gusto ko lang ipaalam sa iyong magkaiba kami ni Renzo ng test sa babae. Nakangising bulong uli ng binata. Meaning, Renzo has a penchant for dark woman, while I like my woman, Miss Tiza, and I'm glad you are not dark. Hindi nakuhang sagutin ni Abigail iyon dahil lumingon si Linda. Pagkatapos nilang kumain, ay sinamahan siya ni Linda sa isa sa mga silid sa itaas. Napakaganda ng lugar ninyo, Mrs. Nazaro? Yes, Iha. My grandchildren love this place, Abigail. May pagmamalaki sa tinig ng matandang babae. Lalo na si Albi. Renzo and Eliza can live in other place at okay lang sa kanila. Pero hindi ang panganay kong apo, Iha. I can't blame him, Mrs. Nazaro. This place is very beautiful. Alas 4 na ng hapon nang bumaba si Abigail. Hindi niya namalayang nakatulog siya nang iwan siya ni Linda sa silid. Hindi niya nakita sa ibaba ang lola Linda o kahit si Alvi. Ang naroon ay mga katulong. Minabuti niyang tunguhin ang likod ng bilya. Humigit kumulang sa 7 minuto ay naroon na siya sa edge ng matarik na cliff. Nakita niya ang isang maliit na waterfalls na bumabagsak patungo sa dagat sa ibaba. Oh, you are breathtaking. Wala sa loob na bulalas niya. Are you referring to me or this place? Gulat siyang lumingon. Si Albi nasa ibabaw ng malaki at magilas na stallion na kasing itim ng gabi ang kulay. Hindi agad siya nakapagsalita. The man himself is like one of those mythical gods, breathtakingly handsome. Biglang nag-init ang mukha niya sa kasukdulan ng pagtitig niya rito. Inilipat ng dalaga ang kanyang mga mata sa mukha ng binata at muli napalunok siya ng laway. He was really a handsome man. Parang nililok. Hindi mo kailangang sagutin ang tanong ko. The way you look at me, as if you wanted to devour my body. Alam ko na ang sagot. Wika nito na tumaas ang sulok ng bibig. His eyes teasing. You admire my body, lady? Pinamulahan ng mukha si Abigail. Wow,
Napakahambog mo naman, mister. Oh, come on, Abigail. Be honest once in a while. Patuloy ng binata sa panunukso. Inihilig ang mga braso sa batok ng kabayo. Muli siyang tumingin sa ibaba. Breathtakingly beautiful but scary. Patuloy niya na sinikap sipatin ang ibaba ng cliff. Pagkatapos ay lumingon kay Alvi na seryoso ang mukhang nakatingin sa kanya. This is paradise, Alvi. I'm glad you like my home. Abigail, narinig niya ang emphasis sa pagtukoy nito ng my home. Mag-iingat ka, babala ni Alvi. Don't worry, wala akong phobia sa height. Sagot niya at niyuko ang kailaliman ng cliff. Sa ibaba ay bumabagsak ang talon sa malalaking bato. Bumaba mula sa kabayo at lumapit sa kanya si Alvi. This is heaven, Alvi, she said in a sincere tone. Nasa mga mata ang kasiyahan sa lugar. Ang buong rancho ay mga munting burol at mga bundok, subalit sagana sa sariwang damo ang mga baka. My father suggested na magkaroon dito ng food processing plant, pero hindi ako pumayag. Masisira ang kapayapaan ng lupain dito sa lugar na ito. Magkaroon ng maraming mga tao bilang trabahador. Alam mo ba na may mga panahong makakakita ka ng sea lion sa dagat na iyan? Inginuso nito ang malalim na dagat sa ibaba. You are pulling my leg, Alvi. Wala pa akong nakikitang sea lion. Hindi ako nagbibiro. One of these days, ipapakita ko sa iyo. Pagkatapos ay naupo sa bato ang binata. Muling itinuon nito ang mga mata sa mukha ni Abigail, gazing at her face a little longer as if memorizing every line. Umiwas ng tingin ang dalaga. Wild Rose. Nagsalubong ang mga kilay ni Abigail. Ano? Ang tawag mo sa akin? Wild Rose. Why? You look like a rose, soft like its petals, vulnerable at times, pero naroon ang tinik. At bakit wild? Dahil tulad ng mga bulaklak na ligaw sa parang, ay bigla ka na lang dumating dito sa aking paraiso. Ngumiti si Alvi sa kanya at napalunok siya. Ibinalik niya ang tingin dito. Your home is paradise, Alvi. At nagagalak akong narito ako kahit pansamantala. Nagtataka siya kung bakit may nararamdaman siyang sakit sa dibdib sa huling sinabi. Si Alvi ay pumormal, tumayo. Tayo na nang umuwi. Ito ang ikatlong araw niya sa rancho. Kahapon ay ginugol niya ang kalahating araw sa pag-ikot sa buong rancho kasama si Alvi. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay nakakita siya ng hindi mabilang na mga baka. Umaga, siya ang pinakaunang nagising sa araw na iyon. Pagkababa niya ay nakita niya ang katulong. Pwede mo bang ituro sa akin ang daan patungo sa beach? Sabi niya sa kasambahay. Madali lang po, Miss Abigail. Baybayin po ninyo ang daan sa likod ng bahay, pakanan. Pababa po iyon ay may makikita kayong hagdanang lupa patungo sa playa. At pagkatapos magpasalamat sa katulong ay lumabas na ng bahay si Abigail. Sinalubong siya ng malamig na simoy ng pang-umagang hangin. Kailangan niyang tumakbo kung hindi gustong ginawin. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, ay narating na niya ang baybayin. Mabilis siyang naghubad ng pangitaas at gayon din ang jogging pants. Nasa katawanan niya ang bathing suit. Inilapag niya ang mga iyon sa buhangin kasama ng tuwalya at tumakbo sa dagat. Hindi niya mapigilang hindi humanga sa linaw ng tubig. Natatanaw niya ang buhangin sa ilalim. Sanay nakapagdala siya ng snorkel. Matagal din siya sa tubig. Nang pag-ahon niya ay natanawan niya
si Albi na nakaupo sa tabi ng mga gamit niya. Mabilis siyang umahon kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang dibdib. Hi, Albi. Good morning. Para sa isang city girl, you are an early riser, Wild Rose. Nakangiting bati nito na buong paghangang sinuyod ng tingin ang kabuuan niya. Pakiramdam ko ba ay isa akong Indian princess dyan sa tawag mo sa akin, Albi? Inabot niya ang tuwalya at pinunasan ang basang katawan. Biglang na self-conscious sa mga titig ng binata. Hindi ka mapagkamalang Indian. Mukha ka ngang hindi Pilipinay. Maputi ka, and if you dye your hair, mas mukha ka pang American. But you look like a princess anyway. Napangiti siya sa sinabi ng binata. Ano yan? Itinuro niya ang thermos sa tabi ni Albi. I brought you some coffee. Inabot nito ang maliit na thermos at nagsalin sa mug at inabot sa kanya. Oh, thank you, Albi. Inabot niya ang mug at walang atubiling dinala sa bibig. She needed that coffee right now. How long will you stay here? Walang abog na tanong ni Albi sa kanya. Depende. Saan? Sa itatagal ng hospitality ninyo ng Lola, Linda. You can even stay here forever if you want. Oh, I want to, sa isip-isip niya. Pero alam niyang hindi mangyayari iyon. Sooner or later, ay kailangang hanapin niya ng solusyon ang problema. Walang mangyayari sa pagtatago niya kung patuloy niyang pagtataguan o iwasan ang kanyang bayaw na si Alvin. You are miles away. Si Alvi na tumikim at nagbalik sa isip ni Abigail sa kasalukuyan. I'm sorry, Albi. Aniya, inhaled softly. Do you miss him? Patuloy ng binata na inakalang ang namatay niyang asawa ang iniisip. His eyes intent on her. Sino? Sino ang mamimiss ko? Ang asawa mo. Oh, itinuon niya ang paningin sa dagat. Of course. Rolly was such a kind man, Alvi. Did you love him? Of course. Bagya siyang nautal sa tanong. Mahigit ng 6 na buwan mula nang mamatay ang asawa mo. Surely, nakarecover ka na kahit papano sa pagkawala niya. Ano ang talagang dahilan kung bakit ka narito sa aking paradise, Wild Rose? Hindi makuhang salubungin ni Abigail ang mga titig ng binata. Gusto niyang magsinungaling, pero natitiyak niyang makikita nito yun. This man would see through my little lie. Kung hindi mo gustong maniwala ay nasa iyo yun, Albi. Hinaluan niya ng bahagyang iritasyon ang tinig. Tumayo si Albi at ipinasok ang mga kamay sa tigisang bulsa ng maong at tinunghayan siya. Alam mo bang napakadali kong malalaman ang tungkol sa iyo? Alam niya yun, pero bago magawa ng binata yun, it would take days dahil maliban sa radyo ay walang komunikasyon sa isla. Why are you so concerned about me, Albi? Hindi ba sapat na kilala ako ng mga kapatid mo at hindi ako masamang tao? Hindi ko pinagdudahan kung masamang tao ka o hindi. Nagtataka lang ako. Kalimutan mo na yung pagtataka mo, Albi. Anyway, hindi naman ako magtatagal dito. I might leave any day from now. Pansamantala, why don't you let me enjoy this vacation? How do you intend to do that? Gawin mo ang dati mong ginagawa sa araw-araw, Albi. Ako ang bahala sa sarili ko. I promise you, hindi ako disturbo dito. I'll stay out of your way. Really? Ngumisi ang binata sa patuyang paraan. Ano ang ibig mong sabihin, Albi? Do you really think I will fail to notice you whenever you are around? Nagyuko siya ng ulo at itinoon ang pansin sa kape. Hindi kita maintindihan, Albi. Or you refuse to understand and pretend you don't notice the spark between us. What spark are you talking about? Hindi ako available, Albi. Ngumisi ang binata sa sagot niya.
Tingnan natin. Nanlaki ang mga mata ni Abigail. Nagbabanta ka ba? Lumapad ang ngisi ng binata. That's a promise, Wild Rose. Humakbang ang binata palapit sa kanya. Mabilis siyang tumayo at tumakbo sa dagat. Coward! Sigaw ni Alvi, kasabay ng pagtawa. Hindi pinansin ni Abigail na lumusong sa tubig. Alvi is another complication na hindi niya kailangan sa buhay niya ngayon. Nasa hagdan siya nang makita niya may kausap si Alvi. Hindi niya gustong makinig pero huli na para bumalik sa itaas. Bisita ni Alvi ang nililigawan niyang si Vanji. At maya-maya lang ay umuwi na ito. She is a very nice girl, tukso ni Abigail. Don't be misled. She is a selfish, conniving bitch. Wika ng binata. I know the type at kakutsaban niya ang daddy niya. Really? Yun ba ang paraan niya para matrap ka sa marriage? Pretending to be untouchable? Nakangiting sabi ni Abigail. Damn you, Abigail. Huwag mo akong pagtawanan. I certainly am not laughing you, sir. Painusinting wika niya. Poor girl. Itinaboy mo na para bang may sakit siyang nakakahawa. Are not you pretending to be untouchable too? Wika nito sa marahan, subalit may galit na tinig. And he was inching closer na napatras si Abigail. Subalit pusti na ang nasa likod niya. Then, huwag kang lumapit sa akin, Albi. I might trap you into a marriage. Nauutal niyang sinabi. Forget about marriage. I won't be trapped into that. But I don't want to avoid you, Wild Rose. Mula noong unang makita kita sa bar, I want you like hell. Why? Because I'm a widow? Hot and wanting? Ano nga ba yung sinasabi nila tungkol sa mga byuda? 6 starved widow? Are not you? His lips ends away from her lips. Napalunok siya ng laway. Ang kailangan lang niyang gawin ay move a fraction at magdidikit na ang mga labi nila. Oh, how she wish to do just that and test this dangerous man. Pero alam niyang hindi lang test ang mangyayari pag ginawa niya yun. Alright, I know what you want, she said in a firm and sarcastic tone. At sanay hindi mapansin ni Albi ang panginginig ng tinig niya. Kiss me and get it over. Nahinto sa pagbaba ang mukha ni Albi. I think I'll pass your offer, Miss Wild Rose. Naniningkit ang mga matang sinabi. At huwag kang magtago dyan sa kunwaring prim and proper widow attitude mo. And if and when I did kiss you, I don't want you to treat it like some casual thing. Pagkasabi niyo humakbang papasok sa loob ng bahay ang binata. Look, who's talking about casual thing? Pagalit na habol ni Abigail. Ano ang gusto mong itawag sa gagawin mo sana at sa mga panunodyo mo? Sinikap ni Abigail na iwasan si Albi pagkatapos ng mga pangyayaring iyon. Sa loob ng 2 araw ay sinumpong ng sakit ang kanyang lula. Kasama ng isang katulong ay inihatid ni Albi ang abuela sa Pantalan sa San Cristobal, paluwas ng Maynila upang magpa-ospital. Mang Densyo, ane ni Abigail, sa katiwala sa kwadra. Aling kabayo ho ba ang maari kong gamitin? Saan ka pupunta, ining? Mag-iikot lang po sa rancho. Nainip ho ako rito. Mahusay ka bang mga bayo? Marunong ho ng kaunti, basta ba hindi ako itatakbo? Alanganin niya ang sagot. Baka ako'y pagalitan ni Albi, ining, kung bibigyan kita ng kabayo. Nag-alalang wika ng matanda.
Naku ho, hindi ho. At saka bago ho makabalik si Alvi mula sa San Cristobal ay narito na uli ako, Manong. Oo siya, pero huwag kang lumayo ha. Nagdidilim ang langit at baka abutan ka ng malakas na ulan. Hindi mo kabisado ang paligid ng rancho. Huwag po kayong mag-alala, Manong Densyo. Tuwang-tuwa sa pangangabayong mag-isa, si Abigail. Naglalakad lang ang kabayo kaya hindi siya natakot. And how she wished na kaya niyang patakbuhin ang kabayo tulad ng kanyang kaibigan. Nalibang siya sa pamamasyal at hindi niya namalayang lumalayo na siya. Nagsisimula ng dumilim ang langit nang ipasya niyang bumalik sa pinanggalingan. Nasa kalagitnaan na siya nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi malaman ni Abigail ang gagawin. Hindi niya makita ang daan pabalik at minabuti niyang bumaba ng kabayo at hinila ito sa ilalim ng isang malaking puno para sumilong. Subalit biglang umalma ang kabayo at lumayo sa kanya. Hinabol niya ito pero nawala na agad sa gitna ng malakas na ulan ang kabayo. Nanginginig na siya sa ginaw at natatakot. More or less ay 5 pa lang ng hapon. Natatakot siya baka makauwi si Albi na wala siya sa bahay. At hahanapin kaya siya ni Albi? Sa isip-isip niya. Kung gaano pa siya katagal doon ay hindi niya alam. Pagkatapos ay narinig niya ang pangalan niya sa pagitan ng malakas na buhos ng ulan. Abigail! Abigail! May tumatawag sa kanya at kung tama ang pandinig niya ay boses yun ni Albi. Mabilis siyang tumayo. Abigail? Papalapit ang tinig ng binata. Alvi! Nandito ako! May nabanaagan siyang liwanag at narinig niya ang kabayo ni Alvi. Bumaba mula sa kabayo ang binata nang marinig ang pagtawag niya. Sa pagitan ng bahagyang liwanag na nagmumula sa flashlight at sa natitira pang liwanag sa pagitan ng malakas na ulan, ay nakita ni Abigail si Alvi. Patakbo niyang sinalubong ito. Marahas siyang hinila ng binata. Napapikit si Abigail. Sa kabila ng malakas na ulan ay alam niya at nararamdaman niyang nagagalit ito pero wala siyang pakialam. Umiyak siya. Aminin man niya o hindi, sa ikalawang pagkakataon ay iniligtas siya ni Albi. Alam mo ba, kung nasang bahagi ka ng rancho, sa likod ng punong iyan ay bangin patungo sa dagat, sa mabato at malalim na bahagi ng dagat, at hindi mo nakikita iyon sa gitna ng ulang ito. Mahusay akong lumangoy sa pagsisikap niyang magbiro. Damn, woman! Nagbiro ka pa! I'm sorry, pero hindi ko binalak na lumayo mula sa puno. She could not stop from shivering. At least, pinagana mo ng kaunti ang sentido kumun mo. Pagalit pa ring wika nito. Kaya kong lumakad, Albi. One word of protest, Abigail, at ihuhulog na kita sa bangin. Huminto siya sa pagpalag. Inihilig niya ang sarili sa dibdib ng binata. And he was really big. Iniyakap ang mga braso dito at sinikap na huwag isipin ang nangyari. Isinakay siya nito sa ibabaw ng stalyon. At pagkatapos ay ito naman ang sumampa sa likod niya. Pagdating sa bilya ay kinuha ni Mang Densyo ang stalyon. May guilt sa mukha nito sa kabila ng kagalakan na natagpuan siya. Ipinasok siya ng binata sa loob ng bahay at ipinanhik ng tuloy-tuloy sa silid sa itaas. Sinipa ng boots nito ang pinto ng silid pasara. Hindi ito ang silid ko. Aniya na iginala ang paningin sa silid. I know, this is my room. Nanlaki ang mga mata niya. Pero bakit? Walang bathtub sa silid mo and you're freezing to death. Wika nito na dinala siya sa banyo. Binuksan ang gripo sa tub ng pinaghalong mainit at malamig. Habang umaagos ang tubig, ay binalingan siya. Let's take off your clothes. Take off my clothes? Kung ang pagkautal niya ay dala ng ginaw o dahil sa utos ni Alvi. Narinig mo ako, Abigail, at huwag nating ubusin ang oras sa argumento.
At pagkasabi nooy, sinimulang alisin ng binata ang mga botones ng blouse niya. No! Hindi ikaw ang kauna-unahang babaeng nakita kong hubad. So forget it. And stop acting like a foolish virgin. You've been married and widowed. And don't let me rip this damn thing. Nanlaki ang mga mata ni Abigail at hindi niya inalis ang braso sa dibdib niya at determinado si Albie. In split second, nahati sa dalawa ang blusa. Sa panlalaki ng mga mata niya, walang anumang ibinagsak ng binata sa tiles ang punit niyang damit. Nasyak siya. Hindi makapaniwalang pinunit ng ganun lang ng binata ang kanyang blouse. And she was not wearing any bra. Mabilis niyang ipinag-cross ang dalawang braso sa dibdib. Sandaling natuon sa dibdib niya ang mga mata ng binata na agad ding bumaba sa maong niya. And now, this damn pants. Alvi! Protesta niya nang akmang bubuksan ng binata ang snap ng basang maong. Oh, all right. Lumabas ka muna at kaya kong maghubad mag-isa. Hindi kailangang hubaran mo ako. For Diyos, Alvi! Aniya sa pagitan ng panginginig at pagkapahiya. Okay. Ilubog mo ang sarili mo dyan sa maligamgam na tubig at magpapahanda ako ng kape para sa iyo. At pagkalabas ni Albie, ay hinubad niya ang natitirang damit sa katawan at lumubog sa maligamgam na tubig. Kung gaano siya katagal sa loob ng bathtub, ay hindi niya matiyak. Hindi pa sana niya gustong umahon sa tub nang marinig niyang bumukas ang pinto. Mabilis siyang tumayo at pahablot na inabot ang tuwalya mula sa rack at ipinipulupot sa sarili. Hustong na ibuhol niya ang tuwalya ay sumungaw si Albie. Nakabihis na rin ito ng tuyong pantalon. Maliban doon ay wala na. Napapikit si Abigail nang mabungaran ang hubad at matipunong dibdib ni Albie. Nakahanda na ang kape mo. May kislap sa mga mata nito. Thank you. Pwedeng sa silid ko na lang iinumin ang kape ko? No. Muntik na niya itong mabangga dahil nasa mismong daanan at nananatiling nakatayo roon. Bakit ka ba nakikipagsiksikan sa akin? And why do you have to look like a scared rat na na-corner ng pusa? Ngumiti ito. I am not. Nanlamig ako at gusto kong magbihis. Paraanin mo ako. Itinaas nito ang kamay sa liig niya and cursed her truth. Napahugot ng paghinga si Abigail. Abigail, he whispered. Inalis ang mga braso niya sa pagkakahawak sa buhol ng tuwalya na para bang doon nakasalalay ang buhay niya. It will be alright, love. I promise you. You will be just fine. He kissed her fingers one by one. Napapikit si Abigail. Sunod-sunod ang tibok ng dibdib na tila naririnig na niya. She was torn between wanting and fear. If he took her now, isa sa mga problema niya ang nalutas. And she wanted him mula pa sa sandaling iyon sa hotel and giving herself to a man she wanted beyond all reason is a bonus. I am not taking a woman who is not too willing, Miss Wildrose, he whispered. Ang kamay ay pinaglandas sa balikat niya. His lips on her temple. You have 3 seconds to say no, babe, and you are free. After seducing me this far, no way, Nazaro, let it be done. Sa isip-isip niya. Nang unti-unting bumaba ang mga labi ni Albie patungo sa kanya, ay nakahanda na siya. She offered her mouth exquisitely, and he took it, his tongue testing and exploring, and she could feel his body growing tense and hard, and she could not believe that male arousal was electrifying. His hand cupped the back of her head, habang ang isa ay walang anumang tinanggal
ang buhol ng tuwalya at ibinagsak iyon sa sahig. Napasinghap si Abigail sa kabila ng ipinasok na niya sa isip na nakahanda na siya ay hindi niya mapigilang hindi kabahan. Her breasts were crushed against his chest. Pero sandali lang yun dahil bahagyang inilayo ni Albie ang katawan nito sa kanya and cupped one small and perfect breast. Oh love, you don't know how much I wanted this, wanted you. You just can't know. His voice hoarse. Lumayo ng bahagya at hinagod siya ng tingin. To her horror and shame. Hindi kailangang titigan mo ako ng ganyan, Albie. She wanted to melt. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay may lalaking nakakita sa kabuuan niya. I need to see you, love. So perfect and so lovely. Marahang bulalas ni Albie. Oh, Abigail, I want you, all of you, every smell, every curve, every warm and secret place of your body. Bawat katagang binibigkas ng binata ay tila dila ng apoy na naglalanda sa kaniyang katawan. Ang kaniyang katawan ay nag-iinit sa pananabik. Nang buhatin siya ni Albie patungo sa kama, ay ipinikit niya ng mahigpit ang mga mata. When he did not join her there, she slowly opened her eyes. Hinubad ng binata ang pantalon nito. Itinaas niya ang mga mata sa mukha ng binata, and all she could see was the raging passion. Dinaanan ng mga mata niya ang kabuuan ni Albie. Then, he knelt beside her, cupped her face at hinagkan siyang muli. His mouth and hands began their journey on her body. She whimpered. She was giving little gasps, lalo na nang maramdaman niya ang mga labi nito sa kanyang dibdib, while his hands carelessly giving her body delights. The whiskers on his face tickled her stomach that she almost cried. Ah, Albie! Natilihan siya at gustong magprotesta, but he held her hands. Oh, babe! And she could have screamed kung hindi niya pinigil ang sarili. He came back to her mouth as he poised himself, and Abigail could feel the flesh that meant to fail her when his knee parted her legs. Natilihan siya at nagmulat ng mga mata at itinukod ang mga kamay sa dibdib ng binata. At sa huling sandali ay natakot siya. Should she tell him? It's all right, love, bulong ni Albie. Hinawakan ang kamay niya and kissed them one after another. He stared into her eyes as he made his entrance. He wanted too much for her to want it and accept it. Oh, love, you're so small and so tight, he whispered hoarsely, as if in pain. Hindi nito inalis ang mga mata sa kanya, his eyes burning through her. It's going to be a rough ride, babe. Can you take me? Gusto niyang magsalita, pero barado ang lalamunan niya. Sa halip ay wala sa loob na tumango. Ngumiti si Albie. I know you could, wika nito, sa namamaos na tinig, at hindi makapaniwalang he was only gaining an inch. When was the last time you had it with your husband? Tanong nito sa pagitan ng paniningkit na mga mata at talim sa likod ng tinig. Hindi siya sumagot. No, huwag kang sumagot. Hindi ko gustong malaman. Albie closed his eyes and drove hard and deep that she wanted to scream when he had ripped her open. Then, he stopped. Slowly, she released the breath. She was holding in pain at unti-unting nagmulat ng mga mata. He was gazing at her. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Albie. Nakatitig lang ito sa kanya. Pagkatapos ng mahabang sandali, ay unti-unting bumaba ang mga labi ng binata sa kanya.
kissing her softly, tenderly, his tongue playing the corner of her lips, coaxing her to open her mouth and take him. She did and played him. Nang muling hagkan ni Albi ang dibdib niya at paglaruan ang nipple niya, she thought she'd die of pleasure, and then he began moving slowly, gently, and with such exquisite care. Then Albi took her to the sun and beyond, hanggang sa maabot niya ang bituin. All the lights in the universe are glowing softly and touch their damp bodies. Then they drifted downward at habol ang kanilang mga hininga. Nasa normal na ang paghinga niya nang marinig niya ang malakas na patak ng ulan sa labas ng bilya. Sa nakalipas na sandali ay nalimutan niyang umuulan sa labas. Isiniksik niya ang muka sa dibdib ni Albi and natulog siya. Nang magising siya kinabukasan, ay nag-iisa na lang siya sa silid. Hindi siya agad bumangon at ibinalik sa isip ang nagdaang gabi. Nakailang beses na may nangyari sa kanila kagabi. Ang tanging ipinagpasalamat niya ay walang itinanong ang binata. And she was glad. Hindi niya gustong magpaliwanag. She will be gone soon. Marahan siyang bumangon at pumasok sa banyo, naligo at nagbihis. Binuksan niya ang bintana sa silid at natambad sa kanya ang mainit na sikat ng araw. Tila hindi nagdaan ang isang malakas na ulan kagabi. Lumabas siya ng silid upang bumaba. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang makarinig siya ng mga tinig. Ang isa ay kay Albi. Hindi niya kilala ang nagsasalita sa galit na tono. "Well, I'm sorry. Pero hindi ko paniniwalaan ang sinasabi ng lalaking iyan." Galit na wika ni Albi. "Damn you! Have you run out of woman at pati may asawang tao ay gusto mong patulan?" Sigaw ni Francisco sa anak. "Francisco, please! Napag-uusapan naman ng maayos ito," sabi ni Leandra, ang ina ni Albi. Kung galit ang asawa ay lalo niyang nakikita ang galit sa mukha ng panganay na anak. "Walang asawa si Abigail, Papa. She was a widow," mariing sagot ni Albi sa nanggagalit na bagang. Galit niyang tiningnan ang bisita na kasama ng ama at ina. "She was my brother widow, Mr. Nazaro," ang sagot ng lalaki. Napasinghap si Abigail. Kilala niya ang tinig na yun, si Alvin. Ano ang ginagawa ni Alvin dito? Paano siyang nasundan ng bayaw dito? Walang ingay na muli siyang pumanhig. Pumasok sa isa sa mga guest rooms. May daan doon patungo sa library at mula roon ay makakalabas siya ng hindi namamalayan ng kahit na sino. "Iyan ang pagkakaalam ko, Mr. Cuevas," sagot ni Albi. "Isinulat yan ng mga kapatid ko, and she is been widowed for more than 6 months now. But Abigail married me 1 month after my brother died. Then we went back to Houston for our honeymoon, and we were still on our honeymoon nang sabihin niyang bumalik na kami ng Pilipinas. At bakit kanya pakakasalan kung kamamatay lang ng asawa niya, Mr. Cuevas?" Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Alvin. "Mahabang istorya, Mr. Nazaro. Oh, you have my whole day, Mr. Cuevas." "Damn it, Albi!" hiyaw ni Francisco. "Bakit kailangang malaman mo kung paano nagkapangasawaan si Mr. Cuevas at ang bisita mo? Tawagin mo ang asawa niya at nang makauwi na sila." "Please, Francisco, hindi ba tayo pwedeng mag-usap tulad ng mga sibilisadong tao?" ani ni Leandra. "Try to tell that to your son, Mrs. Nazaro," sagot ni Alvin. "Hindi ko maintindihan kung bakit pinahihirapan mo ako, Mr. Nazaro, na makausap ang sarili kong asawa. Mapapatunayan niya sa iyong mag-asawa kami. Sinabi ni Abigail ang tungkol kay Rolly, pero hindi ang tungkol sa iyo, Mr. Cuevas. Minsan man ay hindi niya binanggit ang pangalan mo." Nagbuntong hininga si Alvin.
trying to be patient. I am really sorry, Mr. Nazaro, pero hindi pa talaga nakarecover ang asawa ko sa nangyari kay Rolly. She loved him so much that when he died, she was devastated. Napabuntong hininga si Albi sa sinabi ni Alvin. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit nagmamatigas siyang ipakausap dito si Abigail. And he got her last night, just as he got the biggest surprise of his life. His wild rose. This little pretty widow is a virgin. Oh no, not anymore. He took care of that pretty well. At hindi siya naniniwala alinman sa mga sinasabi ng lalaking ito maliban sa naging byuda ni Rolly, si Abigail. Please, Mr. Nazaro, maaari ko na bang makita at makausap ang asawa ko? Hinawakan ni Leandra sa braso ang anak. Darling, why don't you tell us where she is nang matapos na ang usapang ito? Tumango ng banayad si Albi at umakyat siya sa kwarto. Kinontrol niya ang kanyang sarili na hindi magalit dahil alam niya ang katotohanan siya ang unang lalaking umangkin kay Abigail. Malayo na si Abigail sa villa, sakay ng kabayong sinakyan niya kahapon. Sa pagkakataong iyon ay banayad niyang napatakbo ang kabayo sa kabila ng matinding kaba na baka siya ay mahulog. Wala siyang dinala maliban sa pera, visa card at passport niya. Napahikbi siya. Hindi niya gustong umalis. Gusto niyang manatili sa piling ni Albi sa mahaba-haba pang panahon. She loved him. At kung hindi dumating si Alvin, ay hindi pa niya gugustuhing umalis. Banayad niyang hinila ang rinda ng kabayo. Nasa harapan siya ng dalawang magkasanga at magkasinlaking daan. Parehong may mga bakas ng gulong ng sasakyan ang nagpuputik pang lupa dahil sa malakas na ulan ng sinundang gabi. Hindi niya alam kung alin doon ang palabas ng rancho. Nasa ganun siyang kalituhan nang makarinig ng mga yabag ng kabayo. Kinabahan siyang bigla. Nasundan ba siya kaagad ni Albi? Mula sa bukana ng isang sangang daan na pinag-iisipan niya ay lumitaw ang binata at ang malaking stallion. Albi? Hindi halos lumabas sa bibig niya iyon. Kitang-kita niya ang galit sa mukha nito na hindi man lamang nagminor sa pagpapatakbo ng kabayo. Pagkatapat sa kanya ay matipunong bisig ang humawak sa diwang niya. Napasigaw siya sa matinding takot nang sa isang iglap ay tumaas siya sa ere at bumagsak sa harapan ng binata. Halos bumaon ang mga daliri niya sa mahigpit na paghawak sa mga balikat nito habang patuloy sa pagtakbo ng mabilis ang kabayo. Hindi niya malaman kung paano ipupwisto ang sarili sa harapan ng binata. Stop this horse, Albi! Iyaw niya pero hindi pinakinggan ng binata iyon. Mahigpit ang pagkakahawak ni Albi sa biwang niya. Huwag mo akong ibalik kay Alvin. Albi, please, I'd rather die. Malakas niyang sigaw na sa pakiramdam niya'y nag-iko na sa buong paligid. I won't, babe. I won't. Sagot ni Albi na pasigaw din. Inihilig niya ang ulo sa dibdib ni Albi. Mula sa mga balikat ng binata ay bumaba ang kamay niya sa dibdib nito. Open a few buttons at pinaglaro niya ang kamay sa mabalahibong dibdib ni Albi. Umungol si Albi at bumagal ang takbo ng kabayo. Damn you, Abigail! Don't do that or you will be mid-love to ride her on horseback. Banta ng binata. Tumingala ang dalaga at ngumiti na parang nakakaluka. I'm still sore but I won't mind. Some kind of an experience and that is what you would really call a rough ride. Wild Rose, pagbibigyan ko yung kalukuhan mo isa sa mga araw na ito, pero hindi ngayon. We need to talk. Makalipas ang ilang segundo ay huminto ang kabayo.
Ibinaba siyang una ni Alvi at saka ito sumunod. Inikot ni Abigail ang mga mata. Sa harapan nila ay isang log house. Nasaan tayo, Alvi? In my cabin. Sagot ng binata. Hinawakan nito sa braso si Abigail at tinakay patungo sa loob ng cabin. Now, start talking. Sino si Alvin Cuevas? Asawa mo ba siya? Asik ni Alvi. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi ko alam, Alvi. Hindi mo alam? Sigaw ng binata. Makikinig ako, Abigail. Umpisahan mo sa umpisa. Hindi totoong magkapatid si Naruli at Alvin, Alvi. Kaming tatlo were both adopted by our parents. I was 6 years old nang ampunin ng mag-asawang Cuevas. They were missionaries mula sa isang religious section. Hindi sila mga Pilipino. Ang papa ay Mexican. Ang mama ay isang American at taga-Texas. Alvin was 10 and Rolly was 15. Pinalaki kaming parang totoong magkapatid ng mag-asawa and Rolly adored and loved me like a real sister. Teenager pa lang ako nang magpakita si Alvin ng some signs na hindi lang kapatid ang pagtinging iniukol niya sa akin. Iba siya kaysa kay Rolly at nahirapan talaga ang mga magulang naming pakitunguhan siya. A little rough and troubled. Nang mamatay ang mag-asawang Cuevas ay sa amin pinamana ang mga ari-arian nila. Only hindi sa pantay-pantay na paraan. Ano ang ibig mong sabihin, Abigail? Mas malaki ang mana ni Rolly. I did not really mind. He deserved it dahil pinamahalaan niya ng husto at maayos ang negosyong ipinagkatiwala ng papa at mama sa kanya. Pero hindi si Alvin. Kung tutuusin ay wala naman talaga kaming minana ni Alvin kundi isang maliit na pensyon buwan-buwan. Although enough para hindi kami magutom. Isang araw ay kinausap ako ni Rolly. Ipinagtapat niya sa akin ang tungkol sa muscular disease na matagal na niyang dinaramdam. At na hindi magtatagal ay mamamatay siya. Napahikbi siya. Iyon ang pinakaunang pagkakataong umiyak ako ng husto, Albi. I really love him, you know. He was more than just a brother. Ang mga magulang namin ay lagi sa missionary work at si Rolly na ang nagsilbing mga magulang at kapatid at kaibigan ko, all rolled into one. He protected me from Alvin. Advances sa maraming pagkakataon. Hindi matanggap ng isip kong mamatay siya. So, he suggested marriage. Wika ni Albi na kahit paano ay nagkaroon ng paghanga sa taong hindi na nito makikilala pa. Yes, alam ni Rolly na pag mawala siya ay kay Alvin mauwi ang lahat ng mga minana niya mula sa mga Cuevas. Iyon ang nakalagay sa testamento nila. Malibang mag-asawa, si Rolly na kung saan sa asawa siyempre mapupunta ang maiiwan niya. Paanong nangyaring sinabi ni Alvin na asawa ka niya? Muli ang galit sa ilalim ng tinig nito. Hindi ko alam, Alvi. Rolly died in Texas pero dito siya inilibing sa Pilipinas dahil yun ang gusto niya. Makalipas ang ilang buwan ay pinakita sa akin ni Alvin ang marriage contract naming dalawa. Paanong nangyari yun? Naguguluhang tanong ng binata. Umiling siya. Hindi ko alam. I was in total misery at ang tanging kasama ko ay isang matapat na katulong. I remembered signing some papers pero hindi naman siguro marriage contract yun. Tungkol yun sa negosyo ni Rolly. Nasa papilis ang signature ko. I'm sure it was my signature. Oh, Alvi, hindi ako pakakasal kay Alvin kahit siya na lang ang natitirang lalaki sa buong lupa. Pahikbi niyang sinabi. Nilapitan siya ng binata at dinala sa dibdib nito. Shh! Naniniwala ako sa iyo, love. Umalis ako patungong Texas nang hindi nagsasabi sa kanya. A week later ay sumunod siya sa apartment namin ni Rolly at sinabi niyang bilang asawa ko ay may karapatan na rin siya sa lahat ng mga ari-arian namin ni Rolly. Pinahid ng kamay niya ang luha sa mga mata. That was the time na umalis ako ng apartment and asked your sister for help, and you know the rest. Bumuntong hininga si Albi. Hinagkan sa buhok si Abigail. Let's go home. I want you to face him. Marahas siyang umiling.
Hindi, hayaan mo na lang akong umalis, Alvi, kaysa ibalik mo ako sa kanya. Trust me, Abigail, trust me. Naguguluhang tumingala siya rito. And she'll be dumb, but she did trust him. Abigail, darling! Salubong ni Alvin, na nakalahad ang mga kamay upang yakapin si Abigail. Napahawak siya sa braso ni Alvin at nahinto sa pagpasok. Hanggang dyan ka na lang, Mr. Cuevas, babala ni Alvin na nagpahinto sa paglapit ni Alvin. Ano ang ibig sabihin nito, Mr. Nazaro? Alvi, maaari bang ipabaya mo na kay Mr. Cuevas ang asawa niya? Sabi ni Francisco. Sinabi ni Abigail ang sirkumstansya ng pagpapakasal niya sa iyo, Mr. Cuevas. Patuloy ni Albi na hindi pinansin ang ama. Si Leandra ay nagod ng tingin ang nahihintakutang mukha ni Abigail. But of course, walang dahilan para itago iyon. She is my wife and supposedly still in our honeymoon. Abigail, darling, let's go home. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Hindi ako sasama sa iyo, Alvin. Pilit niyang pinatatag ang tinig. Napasinghap si Leandra. Si Francisco ay napamura. I know, you are still upset. Darling, let's go home and let me take care of you. Samo ni Alvin. At nilingon ang mag-asawang Nazaro. Salamat sa inyo, Mr. Nazaro. We wish to be transported back to Manila now, if you don't mind. Bago pa nakapagsalita si Francisco, ay muling nagsalita si Albi. Hindi ko alam kung paano mo nagawang palabasing kasal kayo ni Abigail, Mr. Cuevas, pero ito ang natinitiyak ko sa iyo. Get yourself a good lawyer dahil titiyakin kong alamin ang buong sirkumstansya. You are crazy, Nazaro! Nanlaki ang mga matang wika ni Alvin. Abigail is my wife. You cannot prove otherwise. I can and I will, Mr. Cuevas. Hindi siya naging asawa ni Numan sa literal na paraan, maliban sa legal niyang kasal kay Rolly. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin, gayon din sina Francisco at Leandra na nagkatinginan. Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Nazaro? Sabi ni Alvin. Abigail was a virgin when I took her. Oh, Alvi, nanlumong wika ni Abigail, and she was blushing. Nanlalambot na napaupo siya sa pinakamalapit na silya. Si Francisco at Leandra ay pare-parehong nagangat ng muka at pinaglipat-lipat ang tingin sa anak at kay Abigail. Hindi totoo yan, protesta ni Alvin. She was married to my brother for 2 years. A marriage for convenience. It was never consummated. At kahit na siguro hindi totoong pagtingin kapatid mayroon si Rolly kay Abigail, he still would not be able to consummate his marriage to her. May sakit na si Rolly noong mga panahong yun. Patuloy ni Albi. Binalingan ni Alvin si Abigail. You! Bitch! Pinagkaisahan ninyo akong dalawa ni Rolly. Akma nitong lalapitan si Abigail na biglang napasiksik sa silya. Touch her and you are dead, Mr. Cuevas. 4 na araw na mula nang mangyari iyon. Si Alvin ay bumalik ng Texas. Inamin nitong fake ang kasal and her signature was forged. Natakot ito sa maaaring gawin ng mga Nazaro. Abigail was really sorry for him at nangako siyang isa sa mga araw na ito ay ibabahagi niya kay Alvin ang mga naiwan ni Rolly. He was entitled to that, considering na pare-pareho silang hindi mga anak ng mga Cuevas. At muli siyang bumalik sa bahay nila ni Rolly sa Quezon City. She missed the ranch, pero sa nakalipas na 4 na araw ay nakadalaw ng ilang beses si Alvi sa kanya, and they have made love countless of times sa minsanang pagdalaw na iyon. Sa kabilang dako naman, nag-uusap sina Alvi, Renzo at Nico. How's that virgin widow,
na ipinadala namin ni Eliza sa iyo, Big Brother? Tanong ni Renzo kay Albi. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ni Nico at tinitigan si Alvi. A virgin widow? That's interesting. May inililihim sa akin ang kaibigan ko ah. Oh yes, patuloy ni Renzo na nakatawa. She was a widow and heaven knows still a virgin after 2 years of marriage. At gusto ni Abigail na mawala na ang virginity para nga naman hindi sagabal at walang maraming question kung bakit wala pa siyang sexual experience gayong nagkaasawa na at nabiyuda. And when Eliza sent her over to Albi, well, nakangising baling nito kay Alvi na biglang nawala ang ngiti at tumiing ang anyo at marahas na tumayo at lumabas ng silid na walang paalam. Nagulat pa si Abigail sa biglang pagdating ni Alvi sa bahay niya. Alvi, akala ko ba mamayang gabi ka pa pupunta rito? Sinipa nito ng bots ang pinto na malakas na sumara. You have a very expensive way for losing your virginity, Abigail. Galit na wika ng binata. From Houston, Texas, at sa aking rancho. Bakit wala bang available na lalaki sa Texas? Ano ba ang pinagsasabi mo, Albi? Naguguluhang tanong niya. Bakit ako ang napili mong lalaki para maiwala ang virginity mo? Ha, Abigail? Papanganib nitong tanong. Bakit ba nagagalit ka, Alvi? Bakit? Ano sa palagay mo ang dapat kong madama? Ibando ko sa buong mundo na ako ang napili mong pagbigyan ng virginity mo? Halos sumigaw na ito. Hindi ko alam kung bakit mo nasabi yan. Banayad siyang umiling. Hindi kita pinili. Hindi ko pinlano ang nangyari sa atin, Albi. Sinungaling, asik nito. Did my brother tell you how I perform in bed? Kaya napagpasyahan mong umalis ng Texas patungo sa aking rancho? Naningkit ang mga mata ni Abigail. Napukaw ang galit. Ayan ang sagot sa tanong mo. Kung gusto ko lang iwala ang virginity ko, ay hindi kailangang magpakahirap ako sa pagtungo sa rancho, Alvi. Any man would have served the purpose. You used me, damn you! Kung yun ang gusto mong gamiting salita, bahala ka. Pagalit niyang sinabi. Pero hindi mo ba ako ginamit rin? Wala ba ako sa kama mo ng gabing iyon beneath you and filled with your flesh? Galit na tumingin sa kanya si Alvi. Gusto nitong saktan si Abigail sa mga sandaling iyon dahil sa kabila ng galit nito ay hindi nito maiwasang mag-init sa pagpapaalala sa kanya sa unang pagtatalik na iyon. At you enjoyed using me, Alvi, hindi ba? Kahit dito sa bahay ko, hindi naging hadlang ang milya-milyang layo sa pagitan nating dalawa to satisfy your lust with me? And of course, sa isang tulad mo na walang balak magpakasal sa isang babae, kumbinyente ako para sa iyo dahil sa katayuan ko bilang byuda? Nagagalit na siya nang tuloy-tuloy at wala nang pakialam sa sinasabi. Damn this man for accusing her of using him. Bagsak ng pintuan ang sumunod na namalayan ni Abigail. She was too angry to cry, kahit na alam niyang iyon na ang huling pagkikita nila ni Alvi. I'm leaving, wika ng binata sa ama. 2 linggo makalipas ang pagtatalo nila ni Abigail. Leaving where? Nagsalubong ang mga kilay ni Francisco. I'm going to Houston. Tama ba ako sa isipin na sa wakas ay napagpasyahan mo rin na ikailangan mo ng babae sa buhay mo, Albi? I have always a need for a woman in my life. I mean, as a wife, Albi. Huminga ng malalim ang binata. If she will have me. Oh, she will. You are Nazaro, son. She will have you. Go ahead, you have my blessings. Thank you pa. At tumalikod na si Albi. Sa kabilang dako naman, allow me to call that dumb brother of mine
Abigail, si Eliza na hinahagod ang likod ng kaibigan habang nagsusuka. Please, I'll never forgive you kung gagawin mo, Eliza. Inabot nito ang fist towel at pinunasan ang mukha. Wala akong balak magkaroon ng pamangkin na bastardo. Abigail, may palagay akong wala kang mapagpipilian sa bagay na iyan, Eliza. I have been through a loveless marriage once, Eliza. Loveless in a sense na si Rolly and I did not share this romantic kind of love. At ayokong obligahin si Alvie na pakasalan ako dahil lamang nagdadalang tao ako. Humakbang siya palabas ng banyo. Itinaas ni Eliza ang dalawang kamay. Goodness sake, Abigail, ano ang sasabihin mo sa pamangkin ko kung sino ang ama niya? Ni hindi namalayan ng dalawang babae ang pagbukas ng pinto sa family room. Ang unipormadong katulong na naroon ay natahimik na lumabas ng sinyasan ni Alvie. I can always tell my child na si Rolly ang ama niya. Total byuda naman ako, diba? Baliwalang sagot niya. Sinikap na itago ang pait sa tinig. Gustong mag-alsa buses ni Eliza sa narinig, pero naunahan siya ni Alvie doon. At ipapaangkin mo sa iba ang anak ko? Tila kulog ang tinig nito na nag-iko sa paligid. Why you are even worse that I thought? Alvie! Parihong sabay na sinambit ng dalawang babae. Si Eliza ang unang nakabawi sa pagkabigla at ngumiti. Why, my big brother, you could never have arrived at a better time. Lumapit ang dalaga at masuyong hinalikan sa pisngi si Alvie. Mahabang katahimikan ang namagitan bago nagsalita si Abigail. Bakit ka narito? Nagkibit ng mga balikat si Alvie. Tulad ng sinabi mo, baliwala sa akin ang milya-milyang layo just to satisfy my lust for your body, he said softly. Naningkit ang mga mata ng dalaga. Tinitigan ng masama si Alvie. Kasabay din noon ang pagnanais na takbuhin at yakapin ito. 15 days na siya mula nang dumating dito and she missed him so much. Pero pinigil niya ang sarili. Well, excuse me, this Waydo is not available. You will be. Nagbabadya ng pangako ang tinig nito. Pagkatapos ay hinagod ng tingin si Abigail. You are pregnant with my child? Nagkibit siya ng mga balikat. I indulge myself in casual sex, so ito ang napala ko. Damn you, Abigail. What do you want, Alvie? Ikaw, marry me, Abigail. Muntik nang mapaubo si Abigail. Sinisikap pigilin ang pag-alpas ng galak sa dibdib. Hindi kita itatrap sa pag-aasawa dahil nagdadalang tao ako, Alvie. I have every intentions of asking you to marry me, kaya lumipad ako patungo rito. Hindi ko alam na nagdadalang tao ka until minutes ago, kaya hindi iyon ang dahilan kaya gusto kitang pakasalan. That is a big bonus. Ano ang dahilan mo, Alvie? Oh, marami. Halimbawa, we have not even made love yet on horseback. It made me rock hard habang ini-imagine ko na gagawin natin yun. And your legs around my hips and my flesh deep inside you, and you need not move because me and the horse will glide us. Don't you think it would be the most incredible ride of our lives, babe? Nanulay ang init sa katawan ng dalaga. This man arousing her just by talking carnally. Pangalawa, I'm losing weight dahil hindi ako makakain at makatulog sa kakaisip sa iyo. Pangatlo, I wanted your face next to my pillow every morning of my life. Pang-apat, get straight to the point, Alvie. Ano ang gusto mong sabihin? I love you, my wild rose. Napangiti si Abigail. I'm delighted to know it, Alvie Nazaro. What took you so long to say that? Because I'm dumb. Sa dalawang hakbang,
ay nasa mga bisig na nito si Abigail. That's just fine with me. I have this penchant for dumb men anyway. She tiptoed and planted a soft kiss on his lips. I love you, Albay. Wild rose, beautiful and exotic and mine. At tinakpan ng mga labi ang mga labi ni Abigail. I love you so much, my love. Pagkatapos ng 2 linggo, ay hito sila ngayon, ikinasal sa Rancho Nazaro. At hanggang dito na lang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa pakikinig. God bless us all.